Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Nakikita niyo po yung DPWH nandito po ngayon. Oh, DPWH ha? Ang ginagawa po nila ay yung Ayun, mga truck po na yan ay dinalag. Hindi makukuha sa repair na plaster yan ng mga kababayan. Napakalaking napakalaking gumuho. Tapos tatakpan nyo ng simento. Hindi po pwede yan. Mga taga DPWH, kayo ba kontraktor nito? May dahilan kung bakit nagigiba yan. May dahilan kung bakit gumuguho yan. May dahilan bakit nag-i-slide yan pababa. Dahil hindi sumunod doon sa tamang specification. Hindi sumunod doon sa mga materyales na dapat sana ilinagay dyan. Yan ang problema natin dito. Ngayong mga panahon na to, hindi magkanda o gaga, hindi lang ho yung mga kontraktor, pati yung mismong DPWH, nagre-remedyo na. Pero kung hindi yung napag-usapan, lumabas sa publiko yung issue na yan, malamang sa malamang, ika nga, mawawasak na yan, wala pang pakialam DPWH yan. Pinapatungan lang po nila ng semento. Nako, pinapatungan lang ng semento. Grabe naman yan. Ayan tignan nyo naman. Tignan nyo naman yan. Ang ginagawa. Mga kababayan, napakalaking puwang. Ika nga, nag-slide na pababa yung pinaka-flood control eh. Ngayon, para hindi lang makita yung sira, walang laman sa loob, lalagyan ho nila ng hollow blocks. Tama ho ba yan, mga kababayan? Ngayon, pagka yung level ng tubig, inabot yung mga hollow blocks na yan, pinasok ng tubig yung gap na yan, sa tingin nyo ho ba ano mangyayari? Natural, magdire-diretso yung pagbaba ng ang tawag dyan, slope na yan. Diba? Yun ang hindi maisip ng mga taga-DPWH. Kahit anong pangtatakip nyo dyan, ang remedyo lang dyan, i-rebuild. Diba? I-rebuild dyan. I-dismantle ulit yan. Lalagyan ng mga panibagong reinforcement sa loob. Di tayo engineer dito. Pero base sa ating mga nakikita sa sa social media, yung mga engineer, yung mga gumagawa, yung mga nagre-repair ng mga ganyang klaseng problema. Ang ginagawa ho nila, yung bahagi nung riniri, hindi ko alam kung mali ako, pwede, okay lang naman. Nakikita ko lang naman to eh. Hindi ko kiniklaim dito na expert ako. Ang nakikita ho natin, dinidismantle ho nila ng totally yung merong problemang bahagi ng infrastruktura at pinag-aaralan nila kung ano ang i-implement nilang solusyon doon sa problema na yon. Malimit makita natin, binabaklas ho talaga at tinatayuan ng panibagong infrastruktura. Kumbaga, para ika nga yan kasi di mo na alam kung meron pa laman sa loob yan. Hindi tayo engineer dito Pero yun ang mga nakikita natin. Yung ginagawang pag-repair dyan, hindi ho hollow blocks ang linalagay. Okay? Hindi ho hollow blocks. Hindi ganyan. Hindi ganyan. Ayan, Sa tingin po nila, kapag po tumaas yung tubig ay hindi po masisira yan. Kahit yung mga ordinaryong meron, yun ho ang yun ho ang pananaw nila sa mga infrastruktura na yan. Di ba? Nagkakaroon, lokohan na ho ito mga kababayan. Yan, kung tawagin yan yung kumbaga kala mo maganda sa labas, pero sa loob ang pangit. Okay sa panglabas, pero sa pangloob napakapangit. Ngayon, paglipas ng mga ilang linggo, ilang buwan, wasak na naman yan. Yung mga kagaduhan po ng mga DPWH dito sa Tarlac. Grabe taga-Tarlac
Hello. Nakikita niyo po yung DPWH nandito po ngayon. So ang ginagawa po nila ay yung mga crack po na yan ay pinapatungan lang po nila ng semento. Ayan. Ayan o. Tignan nyo naman ang ginagawa. Sa tingin po nila kapag po tumaas yung tubig ay hindi po masisira yan. Yan yung mga kagaguhan po ng mga DPWH dito sa Tarlac. Look. Grabe oh. Hello. Eto mga kababayan, lipat na ho tayo kay Yorme Isko Moreno. Ay diretso ho muna tayo dito tapos isasampal ho natin sa pagbumuka nitong si Joel Chua na hindi totoo yung mga sinasabi niya. Eto, dito ho muna tayo kay Joel Chua. Ang isyong yan, makakausap natin sa linya ng telepono si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Magandang gabi Yan. po, Congressman Chua. Ay, magandang gabi po at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Congressman, you've called him a bully at sabi niyo Yan. po ay selective siya sa mga proyektong pinapatigil niya. Tingnan niyo, Selective, bakit ha? ganito na lang kainit ang paninita ni Oh. Mayor Isko? Doon muna tayo sa puntong selective. Pakinggan nyo ho ang sasabihin ni Yorme dito sa video na to. Inaprobahan po ba yung ibang congressman na hindi po kaalyado na sila ay may pagawaing bayan? O inaprobahan po. Inaprubahan. Hindi po pa kaalyado. Hindi kaalyado ha. Kasi sinasabi nitong si Joel Chua dito, porket hindi siya kaalyado nitong si Yorme, hindi inaaprubahan yung mga proyekto. Ginigipit ni Yorme Isko Moreno. Sinasabi ni Yorme dito, nakita nyo yan, yung proyekto na yan, hindi ko kaalyado yan, yung ano na yan, yung congressman na may-ari niyan, o project niyan. Pero, ayun, tingnan nyo, aprobado, nag-uumpisa sila. O ano yung kinakatak nitong si Joel Chua, anong pinuputak nitong mama na to? Ngayon lang ang naabot eh. So hindi pa yung hindi pa yung nag-iwan ng last Yung ano yan, yung mga inserted funds eh. Ngayon na na-i-implement. Hindi na nga sa Congress. Hindi pa natuto eh. Hindi pa natin. Yan yung mga ano, alam mo yung pinasok sa small committee, nireregalo sa mga congressman na hindi, yung para tirahin lang yung mga politiko. Ayun. Yan. Kaya nagbubuhos ng Kaya gigil na gigil sa implementation itong si Joel Chua dyan sa proyekto na yan. Okay, okay. ayun, yun nga. Sabi ko nga sa'yo. Alam mo kung nakalagay na ito. Oh, see? And in fact, I ask you to go there. You see for yourself. Hindi naman timbre sa baptis na kaya hindi kami nakabuntok. Alam mo, Joel Chua, bakit hindi ka mananalo dito kay Yorme Isko Moreno? Alam mo bakit? Kahit tayo, hindi natin kaalyado si Yorme nung nagdang presidential election. Dito sa isa na to, dahil ikaw, aso ka nitang baluslos, kung sino man ang kakalaban sa inyo, ikakampi namin. Pero lang yung mga makakaliwang grupo at mga dilawang talyanista and shaymada, ay yung mga yun, wala nang prinsipyo yung mga yun eh. Pabalabalentong ng idea yun, pabalabalentong ng naratibo yun eh. Kung saan lang may views, doon lang yung mga yun eh. Diba? Hindi natin kasali yung mga yun. Pero yung mga banateros yan, legit yan. Yung Birada Aguila, yan. Legit yung mga yan. Pero yung iba dyan, ano lang yan, pabalabalento. Yung iba, yan sila Ma'am Joey, yan, legit yan. Malulupit yan. Yung Ma'am Sas Rogando Saso, third floor studio, malulupit. It Abroad, yan, panoorin yung mga yan. Yan, ika nga yung mga pagka sumalansan yan ng issue, talagang may natututunan ho tayo kasi yan ang mga pinapalaw natin eh. Yung mga vlogger na yan, kumbaga, pagka nagsalita yung mga yan, talagang ika nga may pinanghuhugutan eh. Yung prinsipyo yung pinanghuhugutan ba? Prinsipyo pinanghuhugutan. Hindi lang basta-basta, pro-Philippines ako, pagka yung nag-views na ganito na, lipat na ako. Hindi ganon. Mali. Kasi, ano yan eh, sabi ko sa'yo, yun ang visa nung nag-iikot ang mayor. Kasi ako, ba't ko nasasabi mga banateros solido? Kasi si Banat Bay, ito yan eh, si Banat Bay, noong panahon na itong si Marcos Jr., noong tumakbo si Marcos Jr., talagang nag-iskuho yan. Walang views walang views noon kay Banat Bay. Ano ko yun, nakita ko yun. Walang views si Banat Bay. Pero hindi ho siya lumipat dito kay Marcos Jr. Pero tayo, tayo nung kay BP Sara tayo sumama tayo kay BP, ayun na nga. Sa tayo dun sa mga ika nga nabudol. Diba? Walang views kay Banat Bay noong mga panahon na yun. Sa napakahabang panahon,
First year, 2022, 2023, halos tingi-tingi yung views ni Banat Bay. Ang daming galit na DDS kay Banat Bay, pero hindi siya nagpatinag. Nanindigan siya doon sa prinsipyo niya na eto, ganito yan dapat. Di ba? Kaya isigurado tayo, yaang mama na yan, walang views, may views, hindi aalis yan sa mga Duterte. Doon tayo sa mga vlogger na yun. Kahit ako, follower nga ako ni Banat Bay. At totoo yung si Banat Bay, totoo yan. Ha? Hindi naman sa pag-ano, hindi kami close yan. Pinapalo ko siya kasi bilib ako sa kanya. Sa totoo ho niyan mga kababayan. Kasi may prinsipyo yung mama. Wala siya sa eksena dahil lamang sa views, di ba? At yun ang replicate natin dito sa PH Update at i-replicate natin. Hindi pagka lumipat na kay Marcos Jr. ang views, lilipat tayo doon. Hindi ho ganoon. Ika nga, tuloy-tuloy na to. Ngayon, tanongin nyo ho yung mga pinapanood nyo. Baka pinukula lang kayo ng mga yan. Yung pang-abuso, every month kundi ako bumaba doon, yung mga senior citizen, malamang, wala nang lugar. Yung mga daycare center, wala nang eskwela. Satellite office yun, di ba? Oh, satellite office ng city government. Ayun ang challenge ko sa kanya. Imbestigahan niya sarili niya. Yun daw ang challenge sa'yo ni Yormisco Moreno, Joel Chua. Imbestigahan mo sarili mo. Eto si Joel Chua ngayon. Sa inyong proyekto na Sentro Komunidad sa Santa Cruz, Manila. Simple lang po ang sagot. Oy, shoutout kay Banat Bay ha. Teka lang, nasa ano siya ngayon? Nasa Netherlands. Ha? Shoutout kay Banat Bay. Isa sa mga malupit talaga na vlogger. May prinsipyo at pananindigan yung mama na yan. Ako dyan, bilib ako dyan. Bumilib po tayo dyan. Talagang nanatili siya kay Yorme Isko Moreno sa naratibo ng mga Duterte. Dahil sinabi ni Tatay Digong na bangag yan, ganito yan, di ba? Tayo, sinundan natin si BP Sara, ayun. Pero, ganun ho talaga buhay. Kaya ngayong mga panahon na to, yung paninindigan ni Banat, dapat ganun yung mga paninindigan ng mga Duterte supporter. Yun ang barometer, yun ang sukatan. Di ba? Na kahit na wala na, tagang mahina, walang views dyan, nandyan pa rin siya. Yun ang paninindigan. Sa mga susunod na panahon, mga kababayan, umakakaasa ko kayo sa PH Update na kahit na wala ng views sa mga Duterte, mananatili ho tayo sa mga Duterte. Okay? Ganun ho talaga buhay. Ang tawag ho doon mga kababayan, prinsipyo. Okay? Prinsipyo ho ang tawag doon. Dahil ako po ay hindi niya naging kakampi o kaalyado ng nakaraang eleksyon. Di totoo yan. Pero Congressman, ang sabi ni Mayor Isko na the reason why ipinatigil ang proyektong ito ay dahil wala raw itong demolition permit at walang construction permit. Is this the case, sir? Alam po ninyo, sa akin pong paniniwala, kung sakasakali man pong mayroon pong problema, dapat po dyan ang tinatawagan niya yung tamang ahensya, yung DPWH. Dahil yan naman po ang implementing agency niyan at yan itrabaho po ng implementing agency na kumuha ng kaukulang mga permit kung kinakailangan man po. Kung maalala po ninyo at sa mga kababayan po natin, ito po sinimula noong 2020. Nung predecessor ko po, nung mas nauna pa po sa aking congressman, si Congressman Yul Serbo. Pero nung panahon pong yun, bagamat siya ay magkakampi, magkaalyado po sila. Si Mayor Isko rin po ang mayor nun. Habang ang congressman nun si Yul Serbo, bakit po nun hindi nila hinihingin yung mga permit? Ito naman, tinuloy ko lang. Dahil kinapos po ito ng pondo, hindi po ito naitayo. At nung nagkaroon po ng pagkakataon, ito nga pong 2024, akin pong ito'y pinakisuyo at tayo naman po ay napagbigyan. Ito po'y magandang proyekto na mapapakinabangan po ng distrito. Kung Brad, ang yan ka na naman Proyekto ka na naman Hindi nyo nga trabaho yan. Hayaan nyo sa DPWH yan. At kung hindi ma-implement yan, huwag kang mag-iiyak ng ganyan. Kaya kayo na paghahalata Di ko sinasabing may katkung ka dyan. Di ko sinasabing meron kang kickback dyan.
Di ba? Wag niyo hong palitawin na talagang atat kayo sa mga proyektong itinatayo sa distrito nyo. Mapag-aalata ho kayong kumikikback sa mga pondo. Hindi ko sinasabing kumikikback itong si Joel Chua. Ang sinasabi ho natin, diyan sa mga galaw na yan, nadudungisan ang imahe ng institusyon na sinasabi nyong mahal na mahal at pinoprotektahan nyo. Hayaan nyo. Sabihin mo na lang dyan sa interview na yan, ako naman ho dito, na-request ko yan, pero kung mayroong problema, wala ho tayong magagawa sa DPWH naman ho yan. Ako, ginawa ko na yung parte ko. Gusto ko magkaroon ng infrastrukturang ganyan dyan sa lugar ng distrito ko na yan. Ngayon, kung merong mga nalabag o hindi sinunod na proseso, yung ahensya, sila ho ang tanongin nyo kung anong meron dyan. Pero hindi yung tipong ikaw didepensa. Magmumukha kang og dyan, di ba? Simpleng permit lamang po ang magiging sagabal. Ako po naniniwala, ito naman po ay maiayos nila pero hindi naman po niya kailangan magbida-bida dun na para pong merong giyera na pinuntahan. Dahil ito po ay programa ng national government. Ito po ay nakalagay, ang pondo nito nakasaad po sa GAA. So this project, sir, is a legitimate project. Funded din po ba ito ng DPWH? Tama po, dahil hindi naman po implementing agency ang mga congressman . Ang trabaho lamang po namin ay ba't ka makisuyo. umiiyak kung hindi pala ikaw ang implementing agency? Dapat i-direct mo yung mga bumabatikos o tanungin nyo po DPWH. Di ko alam kung actually mababalik mo pa nga kay Yorme yung bola. Di ko alam ba't binabanatan ako ni Yorme sa DPWH ho yan. Hindi ko ho proyekto yan. Sorry to say, Yorme ha, pero kung merong issue yan, hindi ako may problema dyan. DPWH yan. Kaso ang problema, baka yung mukha mo nakabandera doon sa project. Joshua. Sa mga implementing agency, sa mga national government, na mga pangangailangan namin. Kagaya po noong nakaraang buwan, ako po ay nagpunta sa DILG. Tayo po ay nangihingi ng ambulansya at saka ng fire truck para sa distrito dahil sunod-sunod po yung sunog dito. So ito po ay wala namang pinagkaiba sa ginagawa po natin. Congressman, meron din daw kayong proyekto na Barangay City Hall na nakatayo sa sidewalk. Tama po ba ito? Na-mention niyo po sa previous interviews na meron ding ibang mga barangay city hall na ganun din ang situation, nakatayo. Grabe yung arsenal of mainstream media ng tambaluslos, no? Ibang klase ho, talagang balagbag kung balagbag ho. Yung tipong pagkakailangan nila ng mag-accommodate sa kanilang naratibo na mainstream media, talagang palong-palo ho. Arangkadang-arangkada ho datingan. Diba? Ay, nako, meron ho tayong hindi napasadaan. Speaking of Ma'am Joey and Ma'am Sasrugando Sasot, meron pala ho tayong hindi napasadaan. Abangan, mga kababayan. Yun din sila sa sidewalk, pero ang proyekto nyo ang pinatigil. 90% po ng barangay hall sa buong Manila nasa sidewalk. Kahit umikot po kayo. Dahil wala naman po dito talagang masasabi po nating legitimate na space para po sa mga barangay. Maswerte lang po yung iba kung meron po itong mga maayos. In fact, pati nga po yung police station dito sa Manila ay nasa sidewalk din. Puntahan po ninyo yung police station Santos, makikita po ninyo nakabalandra dun, nasa sidewalk din. So ang punto po natin dito, kung talagang seryoso po siya sa kanyang mga nais, dapat lahat po pag-iba niya. Hindi yung pinipili lang niya, yung mga proyekto na pinatayo ko. Bakit po yung 2nd District, 3rd District at 6th District na mga nakalaban niya, yun lamang ang kanyang ginigiba. Yung 4 at saka yung 5, yan po, nakalaban po niya yan. Pero yan po, dalawang yan po kasi ay lumapit po sa kanya at nagmano sa kanya. Yung po kasi ang gusto niya, magluluhod po. Hindi naman yun ang gusto niya. Ikaw naman, Congressman Joel Chua. Binabanata mo naman si Yorme. Hindi naman yun na ang gusto ni Yorme. Kami sa kanya. Na akala po niya, parang Panginoon siya. Sa tingin niyo po ba nagpa-publicity stunt lang si Mayor Isko, Congressman? Kung permit lang po ang kinakailangan na proyekto ng national government, bakit po kailangan gumawa po siya ng malaking eksena? Samantalang ang makikinabang naman po dito ay yung distrito ko. Dinideprive po niya ang distrito ko. Ang issue po ngayon
ay ghost project. Ang dami pong nagagalit sa flood control na puro ghost project. Ito po mga legitimate project. Bakit po niya ito namang legitimate project? Brad, marami ding flood control na legitimate project pero ika nga puro falsifikado. Kaya dapat nga lahat ng infrastructure ngayong mga panahon na to, infrastructure project hold muna, especially pagka merong congressman ng linabi ng congressman o regalo ng small committee sa isang congressman. Di ba dapat hold muna dapat ngayon lahat yung mga yan? Hindi po wala muna galawan kasi ang dating ng mga kababayan, meron nang ganito katinding iskandalo pero nasisikmura pa ng ibang mga congressman kagaya nitong si Joel Chua magsalita ng ganyan, di ba? Yun ang problema natin eh. Dapat dapat nga ikaw nga Congressman Joel, dapat tigil ka muna eh. Teka lang DPWH marami pa kayong sagutin. Ituon nyo muna ang inyong hinerhiya sa pagsagot dito sa mga anomalya na to. Sa mga hindi. Anak ng tawka, meron na ngang hindi lang ho yung mga ghost flood control project ang problema, pati ho yung mga legitimate na kung saan substandard. Kaya ang tanong dyan, sa ipapatayo mo na yan o itinatayo na yan ng DPWH na di umano, pagmumukha mo na kapaskil dyan sa harap, di umano ha. Yung kaya gagamitin mga materialis dyan, ang tanong. Di ba? Yun ang tanong dun eh. Pinagigiba niya. Saan po ba talaga kami pupunta? Ang sinabi po ni Mayor Isko Moreno, ipinapatupad lang daw po niya ang batas. Ano po ang reaksyon niyo dito, Congressman? Ano pong batas ang pinapatupad niya? Selective justice? Ang ibig po bang sabihin? Merong go signal ito. Merong go signal ito kay Bonjing. Sabi siguro nitong si Bonjing, sige, balagbagin mo yang si yang si Yorme, kaya mo yan. Ano kaya, Brad? Pagdating dito, ito hindi naman to Ang problema kasi ikaw, magpapa-interview ka, wala namang, maraming vlogger na sasagot sa'yo na kung saan yung naratibo, kakampi ni Yorme Isko Moreno. Tayo, diretsa ako na sinasabi dito. Kakampi ako ni Yorme Isko Moreno ngayong mga panahon na to dahil kitang-kita ho natin ang kabalintunaan ng mga congressman na yan dyan sa lusod ng Maynila. Yang si Valeriano, yang si Choa, yang si Abante. Lahat yan, aso ni Tambaluslos. Ngayon, kung tayo papipiliin, sino kakampihan natin dito sa dalawang problema na to, kay Yorme na ho tayo. Nakita naman ho natin kung paano pinaganda ni Yorme ang lusod ng Maynila at pagpasok nila Lacuna, binaboy. Pagpasok niya, ang pinakaunang bagay na ginawa niya, pinabango niya, lininis niya ulit ang lusod ng Maynila. Habang to mga aso ni Tamba, walang humpay sa pagbiro sa kanya. Kesyo yung mga hindi na daw kaalyado. Nagmano ba yung ibang mga na yun, mga congressman sa kanya? Hindi rin naman nagmano, pero tuloy-tuloy yung proyekto nila. Yan ang problema. Yung mga congressman na yan, dapat ayusin ho natin to mga kababayan para maano ito. Tayo naman dapat ma-educate din ang ating mga kababayan. Huwag ho natin hanapan ng infrastruktura yung ating mga congressman. Di ho nila trabaho yan. Trabaho nila gumawa ng kapakipakinabang na batas sa kanilang mga nasasakupan, sa kanilang mga kadistrito. Hindi ho gym, hindi ho basketball court, hindi ho barangay hall, hindi ho ganon. Alam ko naman na panliligaw ng mga congressman yan para mapanalo nila yung isang barangay na yan, para makuha nila yung particular na barangay na yan sa mga susunod na kampanya. Yan ho talaga ang endgame dyan. Pero sinasabi ho natin dito mga kababayan, hindi lang ho dapat ang mga congressman na to ang maputukan, pati yung mga kababayan natin. Pagka isang congressman may proposal sa distrito niya, papatayo tayo ng gymnasium. Teka congressman, hindi nyo trabaho yan. Magre-request ho kami sa DPWH, tigil-tigilan nyo ho kami. Di ba? Tapos sisingilin nyo kami, sasabihin nyo sa panahon ng kampanya, tignan nyo yan, pinatayo ko yan, tignan nyo yan, pinagawa ko yan. Di ba, napakalaki hong kabalbalan. Kaya hindi lang ho yung mga congressman ang dapat ma-educate dito. Pagka ang congressman inoferan kayo, pinakitahan kayo, ito napagawa ko ito, red flag na ho yan, huwag nyo nang iboto. Yung ibang distrito, exempted sa batas na gusto niya ipatupad. Yung mga kakampi po niya, exempted sa mga batas na kanyang pinapatupad. At yung sa amin lamang ni Congressman Valeriano at ni Congressman Benny Abante, yun lamang ang dapat na strictly ipatupad sa batas. Yan po ba yung klase ng paggogobyerno ang gusto niya? Oo, yun ang gusto namin. Kasi mga aso kayo ni Tambaluslos eh. Di ba? Hindi nyo kaya si Yorme. Brad, hindi nyo siya kaya. Ako na nagsasabi sa inyo.
kahit magsama-sama kayong tatlo, ni Valeriano, Abante at ikaw, pag buhul-buhulin niya kayo, yun ang sinisigurado ko So dito. moving forward, Congressman, ano na po ang mangyayari dito sa mga projects na pinatigil ni Mayor Isko? Tayo po, siyempre, sinabihan ko po ang DPWH, maski noon pa man po, sinasabi ko kung ano mga kinakailangan na i-comply ninyo. Pero alam po ninyo, marami po talagang mga decided cases ang ating Korte Suprema na yung mga national project, hindi po yan dapat pinahihinto. Ito pong Hihinto ito po yan! kasi pondo ng taong bayan. Ito po hindi naman namin pare-parehas pondo to. Alam po ninyo kung kami po talaga kami ito pong Nakakatawa yung nag-i-interview, no? Hindi mo walang kabayas-bayas. Ako magbabayas ako dito kasi okay lang eh. Nasa ano naman ako eh. Nasa social media ako eh. Pero ikaw, kung anchor ka tapos sinasabihan mo yung ini-interview mo na correct yung sinasabi niya, parang nagkakaroon ng conflict of interest. Di ba? Yung tipong, ba't ganun? Ba't magko-correct ka? Ini-interview mo nga, gusto mong malaman. Ibig sabihin, before mo pa kinausap si Joel Chua, meron ka ng decision sa utak mo na kahit ano man sabihin ng mama na to, yun napapaniwalaan mo. Yun ang dating sa ating mga kababayan. Kaya ang pinakamagandang dito, solusyon dito, kung kayo ay mag-i-interview, mag-ingat po kayo. Huwag po kayong magko-correct na magko-correct. katapos po ng eleksyon, ito po hindi na po tungkol kay Isko Moreno o kay Joel Chua. Ito po tungkol na sa mga mamamayan namin sa lungsod ng Maynila. Kung kami po sana ng mga halal ay nagtutulungan, mas marami tayo dito. Dahil ako po, sa totoo lang, with all honesty, nahihiya po ako sa mga kadistrito ko sa nangyayari ngayon. For the past 2 months, wala po siyang ginawa kung hindi siraan ako ng siraan, pero ako po'y nananatiling tahimik. Pero kailan lang, dahil sumusobra. Brad, kahit hindi ka siraan, sira ka naman eh. Di ba? Gaano ba kalaki pagkapanalo mo dyan sa distrito mo? Di ba? Gaano ba kalaki? Anak ng tao ka, kakarampot nga lang yung naging lamang mo dun sa kalaban mo eh. Ibig sabihin, hindi, pero panalo ka. Hindi kagaya nung kasama mo na technical lang, di ba? Pero na po to, talagang pabida-bida. Parang akala mo si Totoy Bibo. Sumobra na po yung pagbibida-bida niya. Kailangan ko naman pong ipaglaban itong proyekto na para po sa distrito ko. Dahil ang makikinabang naman po dito, mga kadistrito ko, wala na po kaming dalawa sa posisyon. Hindi na po akong congressman, hindi na po siya ang mayor. Pero ang mga distrito po, makikinabang pa rin po dito. Right, sabihin mo. Congressman, kayo po ba ay willing na makipag-usap kay Mayor Isko to settle this issue? At ano po ang magiging mensahe niyo kay Mayor Isko? Ako po, simple lang po. Ako po, willing po ako na makipag-cooperate, lalong-lalo na kung ito po ay sa kapakanan po ng aking kadistrito. Pero sana naman po, wala naman pong bastusan. Ano ba bastusan? Tinatawag mo siya Totoy Bibo, ikaw yung Joel Chihuahua. Oh. Kami po ay mga hinalalang taong bayan para maglingkod, hindi po para mag-away. Kami po ay nandito, magamit po namin ang resources ng national at ng local, mapagsama po namin para po ito mapakinabangan po ng mga kababayan namin. Yun lang naman po yung hangad ko dito eh. All right. Maraming